Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo para sa ating prayer meeting ngayong gabi. Hello po sa mga nasa online at saka ganyan din po dito sa ating mga kasama dito sa church. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa ay tumayo po tayong lahat at papurihan po natin ng isang kanta ang ating Panginoon na pinamagatang Bakit Nga Ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Diyos ko, ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Diyos ko, ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Let's pray. Hallelujah, Lord God, Apo. Madaydayaw ka, Lord God, madaydayaw ka. Sikalang Apo tingkam. Itantanog ka ni daydayaw, Apo itatangarabi, Lord God. Agyamang kami, Apo ta.
Dati kami manan Lord nga umay agkararag ito'y sinong tibalay mo apo nga si kalaang apo ting kamangan Lord God nanyaman apo dagiti adaan apo kada kami nga problema wano ko Lord God katagyamang kami apo ta ada ka apo nga mangidaldalan mga aywan kada kami apo tumultulong kada kami Lord nga mangpasan kada giti problema mi apo kat hana kami apo nga marigatan tadda ka apo nga mga wit kada kami apo mangidalan kada kami Lord God agyamang kami Lord agyamang kami nga kanayon kami apo nga may makamumay apo nga mga ikararag kang apo Lord God agyamang kami Lord Jesus hallelujah hallelujah Lord dawaten mi Lord God itatangarabi nga anyaman apo dagiti na aramidan mi apo nga hanga nasaya at isang wanam Lord dalo sa maapo dagiti puspuso kon panunot mi apo tano sisagana kami apo ngagtanggap dagiti sasaom nga manggagan mi apo itatangarabi Lord God nga may mula ka dagiti puspuso kon panunot mi apo kon kastamat Lord nga mangyabagaking ka dagiti araraw mi apo kat danggam Lord God katagyamang kami apo gyamang kami ta natan kami manan apo ti opportunity nga umay dito isilong ti balay mi Lord God agyamang kami Lord Jesus hallelujah hallelujah kastamat apo dagiti kakabsat mi apo nga hanga makamumay mula pa apo dagiti adati online Lord God sika apo ti mangrik na kadakwada apo danggamot Lord God dagiti araraw da Lord God kat sika apo ti mang-bless kada kami apo nga pada Lord agyamang kami apo gyamang kami uray pay apo dagiti pastor mi apo nga mangidalan dagiti mangibinsa-binsar apo ti sasam nga pagadalan mi Lord God sika apo ti tumulong kadakwada hangtad apo ti knowledge and wisdom Lord God tan may pataros da apo dagiti nga sasaom kada kami ket maamuan mi apo dagitoy ket pagulidanan mi apo dagitoy katagyamang kami launay Lord Jesus hallelujah hallelujah sika na apo ti may tantanog ken may daydayo itatangarabi Lord God in Jesus name we pray amen. Praise the Lord. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan, sa pagkakataon na ito po yung gabi na tayo pong lahat ay magsama-sama na manalangin sa ating Panginoon. Ito po yung araw na tayo po'y magkakaisa na manalangin sa ating Diyos Ama. Salamat sa ating Panginoong Diyos dahil andito ako para manalangin, para makarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, para sumamba sa ating Panginoon. At ngayong gabi, ako po yung magmimensahe ng salita ng ating Panginoong Diyos. At nag-chat kanina si Pastor kanina lang na ikaw muna ang magmensahe. Kaya akala ko malilate ako dahil galing pa akong Infanta. Pagkadating ko sa bahay, pumunta na agad dito. Kaya salamat sa ating Panginoong Diyos dahil nakahabol ako. At sa pagkakataon na ito, open your Bible in the book of Proverbs, chapter 15, verse 29. Proverbs, chapter 15, verse 29. Ganito po ang pagkasabi. Pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ulitin ko po. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Pagpalain ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po makita po natin na sinabi po ni Haring Solomon na pinapakinggan ni Yahweh ang panawagan o panalangin ng mga taong matuwid. At hindi naman niya dinidinig ang mga taong, sabi niya, panawagan ng masama. At dito makita din natin na sinabi ni Solomon ito sa kanyang sulat in the book of Proverbs chapter 15 verse 29.
ito lamang po ay paalala po sa bawat sa atin na sabi dito na prayer is not a right. Ang panalangin ay hindi karapatan, kundi ito ay isang pribilehyo na ibinigay sa atin ng ating Diyos Ama. Pribilehyo sa bawat mananampalataya, sa bawat mga anak niya. Tayo pong mga mananampalataya, ito po ay pribilehyo lamang po natin na tayo po'y mananalangin, tatawag, hihingi ng tulong sa Diyos Ama po natin. Simula po nung tinanggap natin na nampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, tayo po ay itinuring na anak ng Diyos na napakaliwanag in the book of John chapter 1 verse 12. At bilang isang anak ng Diyos, tayo po ay may karapatan, tayo po ay may pribileyo na binigay sa atin ng Diyos na tayo po ay manalangin sa Kanya. At ang Diyos hindi siya obligado na pakinggan ang panalangin ng lahat ng tao, kundi pinapakinggan lamang niya ay ang mga taong may pananampalataya sa Kanya, ay yung mga taong matuwid na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ito po yung promise niya sa atin. Bilang isang lingkod niya, bilang isang mananampalataya, bilang isang tumanggap sa ating Panginoong Kristo, mayroon tayong pribileyo na manalangin sa Kanya. At ito yung promise niya sa mga taong nananalangin sa Kanya. Mga taong may pananampalataya sa Kanya nananalangin, ito po ay Kanyang sasagutin. Sabi niya dito, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Tayo po, simula po nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, itinuring na tayong matuwid ng Diyos. At sinasabi niya dito na sinabi niya na be holy for I am holy. Sinabi ito ng ating Panginoong Diyos. At ipinapakita lamang dito na simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, nalinisan na po tayo sa ating mga kasalanan at patuloy tayong pinapabanal ng Diyos. At bilang isang mananampalataya, napakaliwanag dito na pinapakinggan po ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. At ito po ay pribileyo na binigay sa atin ng Diyos at ang pangako niya ay Kanya sasagutin ang bawat panalangin po natin. Tayo po na itinuring na matuwid ng Diyos ay nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Hindi naman po tayo simula nung tinanggap natin, naging madal na tayo sa harapan ng Diyos at hindi na tayo nakakagawa ng kasalanan. Nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan, mali sa harapan ng Diyos. Dahil walang matuwid, wala kahit isa. Sinabi ng banal na kasulatan, tayo pong lahat ay nakakagawa ng kasalanan. Araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi po tayo perpekto na sa isang araw hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Kaya nga meron yung 1 John 1:9 na He is faithful and just, na kapag tayo po humingi ng kapatawaran, tayo po ay patatawarin ng Diyos. At hindi tayo makakatago sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo makapaglilihim sa ating Panginoong Diyos na kahit na may mga sikreto tayo na hindi alam ng inyong asawa, hindi alam ng inyong mga anak, hindi alam ng inyong mga magulang, mga kaibigan, pero po ang ating Panginoong Diyos, yung pinakatago-tago nating sikreto, lihim o yung kasalanan na nagawa po natin ay alam ito ng ating Panginoong Diyos. Meron nga tayong awit at nakalagay sa banal na kasulatan na puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay iyong nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa ay iyong alam. Dito makita po natin na hindi tayo makakapagtago sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Na kahit na makapagtatago tayo ng ating mga kasalanan sa ating mga kapwa, makapagtatago tayo ng kasalanan sa loob ng church, sa mga pastor, sa mga kaibigan po natin, sa mga sa asawa po ninyo, or sino mang mga tao nakakapaligid sa atin. Pero po walang lingid
sa harapan ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay lantad at alam niya yung mga kasalanan po natin. Nakasabi ko na noong mga nakaraang exhort ko na kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin dahil isang rason ay dahil sa kasalanan. Hindi ito kagustuhan ng Diyos, kundi minsan dahil din ito sa kasalanan. Ito po yung naging hindrance para po ang ating panalangin ay hindi makarating sa trono na biyaya ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Tayo po nandito nanalangin, meron tayong kasalanan. Hindi pinapakinggan ng Diyos yung mga panalangin po natin because of sin na siyang nagawa po natin. Anong kailangan nating gawin para tayo ay maging banal? Di ba? Naging banal na tayo simula nung tinanggap natin ng buong puso ang ating Panginoong Hesus at araw-araw tayo nakakagawa ng kasalanan. Dahil sa kasalanan na yon, tayo ay naging madumi ulit sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa kasalanan na yon, ito po yung nagiging hindrance para po hindi makarating yung panalangin po natin, yung mga papuri natin sa ating Panginoong Diyos ay naging hindrance din ito. At bilang paalala po sa bawat sa atin, gusto ng Diyos na kapag tayo po nananalangin sa Kanya, ay tayo po ay maging matuwid sa Kanyang harapan. Kaya nga sa prayer po natin, nauna yung confession kaysa sa paghingi, sa supplication. Di ba sa turo ng ating Panginoong Kristo, yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Na nais muna ng Diyos na tayo ay maging malinis sa Kanyang harapan at para tayo ay maging malaya na manalangin sa Kanya at walang maging hindrance sa ating mga panalangin. Makita din po natin in the Old Testament si King Saul because dahil sa wickedness ni King Saul, di ba? Hindi pinapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Makita din po natin sa buhay ni David nung siya po ay nagkasala. Di ba? Siya po ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. At sinabi din ni David na hindi papakinggan ng Diyos ang aking panalangin dahil sa kanyang kasalanan. At ano ang ginawa ni David? Siya po ay humingi ng kapatawaran sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At sa gabing ito, mga kapatid, nais ko lamang pong i-remind sa bawat isa sa atin na pinapakinggan ni Yahweh ng Diyos ang mga matuwid. At hindi niya pinapakinggan ay yung mga taong panawagan ng masama. At tayo po bilang isang mananampalataya, ulitin ko, minsan hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin dahil sa kasalanan. Paalala lang po sa bawat isa sa atin. I-check natin, saliksikin natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay. Kung may nagawa ba tayong kasalanan, anong dapat natin gawin? Ihingi natin ito ng tawad at tayo po ay magiging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Na kahit na araw-araw tayong nakakagawa ng kasalanan, i-confess natin, araw-araw din tayo mag-confess ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon upang tayo po ay maging kalugod-lugod at garapat-dapat na humarap sa ating Diyos Ama. Sa gabing ito, manalangin po tayo. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging matuwid. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Sabi ni James. Ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Kaya sa gabing ito, alam ko, manalangin po tayo, may mga hihilingin ka sa harapan ng ating Panginoon. Samahan natin ng pananampalataya, yung panalangin po natin. At kailangan po natin mag-confess sa ating mga kasalanan para po sigurado po tayo na makakarating sa trono ng biyaya ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Ito po ay reminders po lamang po sa bawat isa sa atin. In the book of Proverbs chapter 15 verse 29,
ito po ay pangako niya sa atin. Bilang matuwid, bilang isang mananampalataya, bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon, pinapakinggan niya ang ating mga panalangin. At ito po yung kasiguraduhan po natin na hindi po nasasayang yung pagluhod po natin. Hindi po nasasayang yung oras na tayo po ay pumupunta sa loob ng church, tayo po ay lumuluhod sa ating mga tahanan, sa mga ating mga kwarto pa na manalangin. Hindi po nasasayang yung mga effort po natin na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos, pinapakinggan niya ang bawat panalangin po ng mga may pananampalataya sa Kanya. Ulitin ko po, ito po ay pribilehyo na binigay sa atin ng Diyos Ama. At hindi siya obligado na sagutin na ang panalangin ang lahat ng mga tao, kundi sa mga tao lamang na nagtitiwala sa Kanya, sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. At ito po yung kagandahan po natin bilang isang lingkod ng Diyos. Binigyan tayo ng pribilehyo ng Diyos para humingi kung ano yung mga gusto po natin. Sabihin natin yung mga kailangan po natin. Walang mahirap sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Lahat posible. Ang Diyos kayang-kaya niyang gawin lahat. Yung mga problema, mga pagsubok, yung mga kinakaharap po natin, sabihin natin sa ating Panginoon. At ang Diyos ang siyang sasagot sa mga panalangin po natin. Sasagutin ng Diyos ang mga ang mga nanalangin sa Kanya. Yung mga taong matuwid, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ngayong gabi, tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Manalangin po tayo ng buong puso. At samahan po natin ng may pananampalataya at tayo po, saliksikin muna natin ang ating mga buhay. Kung ang ating mga buhay ay naging kalugod-lugod ba sa harapan ng ating Panginoon? Meron ba tayong mga kasalanan na siyang naitatago para ito po yung maging hindrance, ito po yung maging hadlang sa ating pananalangin, sa pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya ngayong gabi, ito po ay reminders lamang po sa bawat isa. Bilang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, saliksikin natin ang ating mga buhay. Di natin alam, gustong-gustong sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. But because of sin, hindi nasasagot ito dahil sa kasalanan na siyang tinatago po natin. Yung kasalanan na siyang naging hadlang para sa pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Ngayong gabi, tayo na po ay pupunta sa ating mga personal prayer. Pupunta po tayo sa ating mga lugar kung saan tayo manalangin na time-team na manalangin sa ating Panginoon. At tayo po ay dudulog sa Diyos Ama na siyang pinaglilingkuran po natin. Punta na po tayo sa lugar kung saan tayo manalangin.
Yan. Sa pagkakataon na ito, yan, tayo po ay pupunta muna sa ating pagbibigay ng ating handog. Yan, baka malipatak kakabsat manan. So nga, itad tayo, no, dire-diretso tayo nga closing prayer damdama. Yan. Awitin nga natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ang ating handog, ating kalob sa ating Panginoon. Tayo para sa Panginoon, tayo ay magbigay. Para sa Panginoon, purihin ang Diyos. Pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Yan, sino po yung mga may prayer request at sama-sama po nating idulog, sama-sama nating sabihin sa ating Panginoong Diyos. Yan, mga prayer request po. Pag-pray po natin si Gabriel San Esteban for healing. Yan, healing din kay Brother Ervi, kay Marilu Kaalim, at kay Manny. Yan, pag-pray po natin sila, si Herbie, Marilu, Manny, at si Gabriel. Sila po yung mga nangangailangan ng healing. Sino pa po? Healing, sino anda? Si Sister Beron. Yan. Healing din kay Sister Carol. Kay Lester. Yan. Healing din sa kanya. Yan. Pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin na nangailangan ng Pastor Sam. Yan. Pag-pray din po natin si Pastor Sam. Meron pa? Yan. Pag-pray po natin, yung mga kapatiran po natin na nangangailangan ng kagalingan, na idulog po natin, alam natin na ang kagalingan ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Wala nang ibang magbibigay ng kagalingan, ng healing, kundi ang Diyos Ama lamang na siyang makapagbibigay nito. Tayo po ay manalangin, idulog po natin sila sa harapan ng ating Panginoon. Sino pa po? Meron pa bang prayer request? Nawalan kay kapusat. Praise the Lord. Ito nasang bata lang, dagiti kararag tayo. Yan, nasagot na lang ang ating mga panalangin. Yan, salamat sa ating Panginoon. Kung wala na po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, sa oras pong ito, salamat sa pribileyo, Panginoon, na yung binigay sa bawat isa sa amin. Na kami ay binigyan mo ng pribileyo bilang yung anak na manalangin sa iyo. Alam po namin, Panginoong Diyos, na kami ay yung tinuring na anak at ikaw, Panginoong Diyos, ang aming Ama. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin nang yung mga anak ay pinapakinggan mo po ang bawat daing po ng bawat isa. Sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, itinataas po namin, nagkakaisa kami na yung mga anak na itinataas po, Panginoong Diyos, ang mga nangangailangan ng kagalingan. Nasabi na po ang kanilang mga pangalan, Panginoong Diyos. Kilala mo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanila. Kung mayroon pa po kaming mga miyembro po na sa iglesyang ito na may karamdaman o miyembro po ng aming pamilya na may karamdaman, lahat po sila ay dinudulog po namin sa iyong harapan. Ikaw po ang humipo sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, Panginoon, at iparamdam mo po ang kapangyarihan mo sa kanila, iparamdam mo po ang kagalingan na yung ipaparanas sa kanila, Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami, Panginoon, na sa oras pong ito, ay ang iyong kapangyarihan ay padadaluin mo po sa kanilang mga pisikal na katawan. At salamat, Panginoon, sa kagalingan na yung ipagkakalob sa kanila, Panginoong Diyos. Naniniwala po kami ng kagalingan ay nanggagaling lamang sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa makapatiran po namin na yung ibibigay ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay po nila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na
sila po ay gagaling na sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at madadakilang yung banal na pangalan. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po. At sa gabing ito, Panginoon, itinatas po namin ang buhay po ng bawat miyembro po ng iglesyang ito, Panginoong Diyos, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, patuloy mong tulungan, patuloy mong pagpalain, patuloy na gabayan, patuloy na pagkaingatan, patuloy na paramdam ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa bawat mananampalataya sa lugar na ito, Panginoon, ay patuloy mong ibuhos ang pagpapala sa bawat isa. Patuloy na palakasin ang bawat pananampalataya po ng bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na palagayin mo po ang bawat pananampalataya ng bawat isa at patuloy na tulungan. Kung may mga problema man ang bawat isa, Panginoong Diyos, Lord, bigyan mo po ang bawat isa ng karunungan, katalinuhan at patuloy na matibay na pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos, at magtitiwala lamang po kami sa iyong kapangyarihan at sa iyong plano sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na palaguhin mo po ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin at patuloy, Panginoong Diyos, na mararanasan po namin ang pagpapala mo, ang iyong tulong, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na yung pagpaparanas ng iyong kapangyarihan, patuloy na pagpaparanas na yung pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na may mga plano ka sa bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, na panghahawakan mo po namin ang iyong mga pangako sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, na alam ko po, Panginoon, ng bawat mananampalataya sa lugar na ito ay patuloy, Panginoong Diyos, na iyong tutulungan at patuloy na iingatan, Panginoon. At sa aming iglesia, Panginoong Diyos, sa aming bahay-sambahan sa lugar na ito, Panginoon, Lord, i-provide mo po ang bawat pangangailangan ng aming iglesyang ito, Panginoong Diyos. Alam mo po, Panginoon, yung mga pangangailangan po ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, i-provide mo po ito sa mga material na bagay, Panginoon. I-provide mo po ang mga pangangailangan po ng aming simbahan na ito, Panginoong Diyos. At sa mga church activities po namin, Panginoon, sa prayer meeting, sa Dawn Watch, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming mga gatherings, Panginoon, sa lugar na ito, patuloy mong pagpalain at gagamitin mo, Panginoon, ay patuloy mong tulungan at gamitin sila, Panginoong Diyos, ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, patuloy, Panginoon, ay tinatas po namin ang mga gatherings po namin at yung Banal Spirit ang siyang patuloy na manguna, ang yung Banal Spirit ang siyang patuloy na maramdaman po ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa mga outreaches po namin, Panginoon, patuloy mong gamitin, Panginoon, yung mga lingkod na siyang humahayo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na alam po namin na tulungan mo po ang bawat isa, i-anoint mo po at may rami pa mga kaluluwa ang siyang mahikayat at siyang mabibless sa buhay po ng bawat pumupunta, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo din, Panginoong Diyos, yung mga outreaches po namin, yung mga ginagawa po namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na meron kang gagawin sa mga tao, Panginoon, na siyang uma-attend sa mga outreaches po namin. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoon, ang bawat membro po ng iglesyang ito, sa mga kapatiran po namin na wala man sa amin, o membro po ng aming pamilya na wala sa amin, Panginoon, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, Panginoong Diyos, Lord, patuloy mo din silang pagpalain at patuloy, Panginoong, na tulungan. At sa mga panalangin po namin, alam po namin na pinapakinggan mo po ito. At naniniwala po kami, Panginoon, ang mga panalangin po namin ay nakakarating sa iyong banal na trono at patuloy, Panginoon, na sinasagot mo po ang panalangin po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa mga prayers po namin na siyang sinagot mo na. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga prayers po namin na siyang sasagutin mo pa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ng kasagutan ay nanggagaling lamang sa iyo. Ang iyong kapangyarihan, ang siyang patuloy na mararanasan ng bawat taong ipinalangin po namin. Na siyang mararanasan po namin sa mga sitwasyon po namin, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang gagawa at siyang patuloy na kikilos at siyang patuloy na gagawa ng manghimala sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa bawat manalangin po namin, kiniklaim na po namin ang kasagutan nito at naniniwala po kami, Panginoon, na sa iyong mga salita ay iyong tinutupad, Panginoong Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa iyo, Panginoong Diyos, na ang kagalingan, ang provision, Panginoong Diyos, ang comfort, ang kalakasan, ang sitwasyon po namin ay mababago dahil sa panalangin po namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, Panginoon, kami na po maghiwa-hiwalay mamaya, Panginoon. Patuloy mong tulungan pagkaingatan, patuloy na bigyan ng kapahingan ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na
Samahan mo po samahan mo po kami, Panginoon, hanggang sa aming mga tahanan, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na maranasan po namin ang spiritual na pagpapala, ang material na pagpapala, at patuloy, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay ay maranasan po namin ang pagpapala na siyang ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.